Dalawang miyembro umano ng grupong Dawla Islamia Maute ang tinukoy ng mga suspect sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. At saksi, si Mav Gonzales. 3 araw matapos ang malagim na pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi City kung saan 4 ang nasawi. Tinukoy na ang pagkakakilanlan ng 2 sa mga sospek. Pareho silang miyembro umano ng teroristang grupong Dawla Islamia Maute at wanted para sa iba't ibang kaso. Eksperto raw sa Improvised Explosive Device o IED ang unang suspect na si Kadapi Mimbesa alias Engineer. Siya yung nakaputing long sleeves na nakuna ng CCTV habang paalis ng MSU Gymnasium pasado alas 7 ng umaga nitong linggo. Ang naka-black na kasunod niya si Arsani Membisa alias Katab, Hatab at Lapitos. Sa salaysay ng mga nakatabi ni alias Engineer, nakilala nila ang suspect dahil kakagraduate lang umano nito sa MSU. Kilala raw itong mabait at namamansin, pero nung araw na yon, hindi sila binati at tila tensyonado. Nakilala niya sa mata itong taong ito, pati yung physical build, pati yung height niya. Bago po nangyari yung pagsabog, ay nakita po sila, yung 2 nating POIs, na papalabas ng MSU. At yung isang POI po natin ay it appears na tumawag po siya, gamit yung cellphone niya that might have triggered po itong pagsabog po. At immediately ay umalis po kaagad-agad sila ng MSU pagkatapos po nilang gumamit po ng telepono yung isa sa mga POIs po natin. Nakita rin po doon sa mga backtracking natin na umalis na po sila papalabas po ng MSU. Ang isa po nating suspect ay si Kadapi Mimbesa alias Engineer. Siya po yung may dala po na nakita na bag na pinaniniwalaan natin pong pinaglalagyan po ng bomba po. Nag-alok ng dagdag na pabuya ang pamahalaan sa makapagtuturo sa mga sospek bukod pa sa patong sa ulo ni alias Engineer na 600,000 pesos. May ikatlo ring hindi pa nakikilalang sospek na miyembro rin umano ng Maute Group at nagsilbing lookout. Sa Senado, nagbigay ng briefing ang Defense at Security Sector sa mga senador sa pamamagitan ng executive session na sarado sa publiko. Ongoing ang manhunt para sa mga nasa likod ng pagsabog. Talagang nagkakaroon ng radicalization muli after Marawi Siege. No? Ito yung mga kamag-anak sa mga namatay, kamag-anak at mga kaibigan sa mga namatay dun sa Marawi Siege. So we have to urge, of course, the BARM government together with the local officials na i-monitor talaga itong mga radicalization efforts. Ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, vina-validate pa nila ang claim ng ISIS na sila ang nasa likod ng pambobomba. Pinag-aaralan din daw nila kung nagkaroon ng failure of intelligence. We are looking at all angles, no? Open pa yung case. Let's wait for the investigation to on. Lahat naman ng pwedeng gawin, ginagawa ng PNP at AFP, no? Heightened alert naman ang mga pulis sa Metro Manila, gaya sa Baclaran Church kung saan 24 oras nakabantay ang mga pulis. Ang PNP, kinumpirmang nagkaroon ng 7 bomb scare kahapon sa Metro Manila at Laguna. 6 dito ang sa NCR, kabilang ang ilang tanggapan ng gobyerno. Pare-pareho namang negatibo ang resulta ng ginawang paggalugad ng mga otoridad. Nagka-bomb scare din sa Pangil Elementary School sa Laguna. Nagkansela pa nga ng klase roon kahapon. Pero matapos ang inspeksyon ng mga kawani ng PNP at Army, idineklarang safe ang paaralan. Patuloy ang investigasyon. Nagtanong na din po ako sa ilang mga bata kung may nakakita ba sa inyo na may nagtapo ng basura dyan. Wala po sa kanilang magsabi. So sa akin pong pagtatanong, hindi ko po masabi kung saan po talaga nagmula. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.